good, children. Video. Walang uwian. We are one. Ayan, we are one ang sigaw ng taong bayan, mga kababayan. Abay, may sagot po dyan. Si Claire Castro, panoorin nyo. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino, hindi ipinagdarasal ang kamatayan ng kapwa. Ito ay gawain ng isang kulto, gawain ng kampon ng kasamaan. Huwag po kayong magpa-register sa ganyang klaseng samahan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. At lagi po nating tandaan. Sino kayong nyo rito, mga kababayan, na kulto, kampo ng kulto, no? At huwag na kayong pa-registered. Sino kaya yan? Ito kaya yan, mga kababayan, panoorin natin ito. Sasagot kung nagkaroon ng intelligence lapses dahil madaling araw po ay nalaman na po namin. Siguro po Nag-loading. talagang pinalano na magkaroon ng surprise rally. Itinago. Itinago. At ano? although sabi nga natin, iginagalang natin ang liderato ng INC, pero ang pag-admit na ito ay isang surprise rally at itinago, hindi po yun maganda. Hindi siya maayos. Dahil hindi po siya tumutupad sa batas. At hindi rin po ito gumagalang sa karapatan ng ibang tao. Sasagot kung nagkaroon ng intelligence lapses. Ang gulo, mga kababayan, naiintindihan niyo ba sinabi ni Claire Castro dito? Itinago, surprise, hindi maganda. Bueno, mga kababayan, ang ating pag-uusapan ngayon abay ang naganap sa rally. At ito na naman si Super Ate, tinawag na bangag itong kanyang kapatid. Grabe, mga kababayan, ano ho? Mayroon po tayong presidente na bangag at takot na takot po magpa-hair follicle drug test. Ayon po yan sa kanyang ate. So napakapanganib po ng ating bansa, nalalagay po tayo ngayon sa panganib. Mayroon pong leader tayo na isang bangag or lango sa pinagbabawal na droga, mga kababayan. Ayon yun sa kanyang ate, hindi po natin yan sinasabi at mapapanood po natin yan dito. At ito, nagkaisa na po, andito sa Senator Alan Cayetano at yung mga ibang kababayan po natin, bagamat hindi po INC, mga Katoliko po ay dumagsa na rin po dyan, mga kababayan. At si Marcos ay mukhang magre-resign na ata, mga kababayan, hindi na yata niya kaya. No? Nataranta na po sila, marami na po ang pinakalat ng mga fake news ayon po dito sa rally ng INC. Matutunghayan po natin yan sa buong detalye ng video ito kung inyo pong papanoorin hanggang dulo. Maraming salamat. Guys, kung bago ka lang sa akin channel, nakikisuyo po ako, paki-like at paki-share. Paki-subscribe na rin ang ating channel kung inyo mamarapatin. Wala pong bayad yan, kabayan. Tatanungin kong utang na loob sa inyo yan. Bueno, diretso na po tayo. Ito po, mga kababayan, may mga kumakalat po na mga bali-balita. Unahin muna natin ito. Unahin po muna natin ito. Ito po yung kahapon, no? Ayan, no? Yung dami ng tao. Ayan pa rin po yan ngayon, no? Yan pa rin po yan ngayon. Ito, no? Ayan, no? Mas madadagdagan pa po ito. At mas lalo pa pong babaha ng maraming tao, mga kababayan. Tingnan nyo yung nangyari kagabi, di ba? Okay, very good, children. Ayan, no? Daming tao niyan. Yan si Attorney Niel Abayon, no? Ito, puntahan po muna natin itong atin pong mga nakalap na mga balibalita na may mga nagpapakalat po umano, mga kababayan, ng mga peke or mga maling impormasyon para po siguro sirain itong INC, ano ho. Pero wait, ito muna, ngayon sa Bonifacio, ito na po, marami na rin po tao ngayon sa Bonifacio, mga kababayan, sa liwasang Bonifacio. Nagtungo nga tayo kahapon dyan sa liwasang Bonifacio, hindi na lang po tayo nag-live, ano ho. Gabi na po yun. Pero may mga naka-standby na po doon na mga members ng INC at may stage. At ito rin pong mga grupo naman ni Congressman Libeste ay ito rin sila. Nandyan na rin sila ngayon sa Liwasang Bonifacio. Sika! Junior! Karapatan ang mga naman! Buhay tayo mga Manonggenyo! Nabulok na sistema ng mga gobyerno. Kaya po kami
Ayan po, ano ho, sa Liwasang Bonifacio po ito, update po ito, ngayon lang po nangyari mga kabayan. So, marami na rin po mga tao ngayon na nakikiisa po dito sa poprotesta ng INC. Ano ho, dahil po dyan, abay si Marcos, ito po ang nangyari. Takas ka na Marcos, huwag ka nang babalik. Bye-bye! Huwag na rin babalik, dyan na lang kayo sa Canada. Ayaw nyo na sa Hawaii. Ito mga kababayan, sadyang pipiliin pang bumiyahe makihabulubilo sa Canada sa mga dayuhan sa Amerika habang ang mga Pilipino ay nagdurusa sa gasolinang hindi abot kaya, pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Ayon niya kay Senator Aimee. Itong kanyang kapatid na si Marcos Jr. mga kababayan ay nagtungo na po ng Canada. Ito po yung balita dyan. President Marcos will push through with his official trip to Canada tomorrow. This was confirmed by Presidential Communications Secretary Dave Gomez. The development came after the palace earlier said the trip was hanging in the balance following the protest rally staged by the Iglesia ni Cristo. The president had canceled his public engagements today to monitor the situation. Ano daw po yung status nung trip ni President Ferdinand Marcos Jr. to Canada tomorrow? There will be no changes in the schedule of the president going to Canada tomorrow. So the president will proceed to Canada as well? Yes. For updates, visit www.manilatimes.net. Ayan mga kababayan. May mga nagpapalagay na parang sinasabi ng ilan na hindi daw nababahala si Marcos Jr. dahil nagtungo pa daw ito ng Canada. No, nagtungo pa raw ng Canada itong si Marcos Jr. At hindi daw siya nababahala. Mga kababayan. Pero bakit ang palipaligid ng Malacanang ay nakabarikada? Mayroon pang mga barbed wire or mga yung tawag nun, yung laser braid, yung mga basta yung mga matatalim na para mga barbed wire bang tawag doon, mga kababayan? Basta matatalim 'yon, no? Bakit yung nasakyan ko na naman na jeep, gusto niya rin sumama sa rally pero need kumayod, pero hindi niya pinapabayad mga seniors contribution niya na daw yun. I'm like you kuya driver, dapat gobyerno po gumagawa niyan. Ayun no. So ito po mga kababayan, wait muna, dito muna tayo sa na to. Ito po, ang atin pong mga kababayan ay itong driver na ito daw, gusto daw sumama, no? O perhaps baka katoliko rin po ito, no? So parami mga kababayan ang gustong sumama. Punta na muna natin ito. Ito na muna mga topic natin tungkol po dito sa itong si Marcos. Tila parang hindi siya nababahala, no? Dahil nga nagpunta siya ng Canada kahit ito ay nabalitaan niya na ang taong bayan nga ngayon ay nagpoprotesta sa pamumuno ng INC. Pero tingnan niyo po itong nakuhanan ko kahapon Diyan po ito malapit sa tulay kung saan may sinunog dati itong mga ralista na container van. Ito po yung tulay na yun, no? Saan na yun? Yan. Personal ko po ako kahapon na nagtungo para alamin ang At mga nakabarkada na po mga kababayan, at ito nga po yung may mga nakikita na rin po tayong media dito. Ito po yung stoplight ng Natividad, Ayala Boulevard. Ito po yung kanto na ito, mga kababayan, yung dating, kung naalala ninyo, mayroon dito dating container van na sinunog, So ito ngayon sitwasyon dito, mga kababayan. Ito yung harapan. Sir, cover lang po ako, sir, Ayan mga kababayan, so ito po ay nakabarikado na po dito. Ayan, no? So sarado na po yung papunta roon sa Malacanang, papuntang Ligarda. Ayun, mayroon na pong container van doon sa loob. Update lang po sa atin, sarado na po ito dito. At yun, mayroon nga doong container van din doon. So wala na pong pwedeng makadaan dito ng mga sasakyan. Itong tulay ng Ayala Bridge. Yan ang maikling update dito mula sa papuntang malapit sa Malacanang, Ayan mga kababayan, yan po yung papuntang malapit Malacanang. Kung hindi po nababahala ito si Marcos at nagtungo pa rin ng Canada, bakit niya pinasarado itong Malacanang?
Bakit niya bakit niya sinarado ang tulay, ang kalsada, papasok diyan sa Malacanang kung hindi siya na babahala. Kitang-kita niyo mga kababayan, no? Ako po mismo ang pumunta diyan. Boses ko naman siguro, hindi lang ako nagpakita, pero boses ko naman siguro naririnig niyo, di ba? Ayan po yan, no? Yung tulay na yan, yan na po ang pagbaba mo ng tulay na yan sa bandang kanan, Malacanang na po yun. Yan mga kababayan. So, kitang-kita po dito, nababahala po sila. Hindi lang pag nagpapahalata. Kaya tuloy-tuloy nyo lang po dyan ay total. Wala namang pampakialam itong si Marcos Jr. Nagpunta pa rin sa Canada. Sige, tuloy-tuloy nyo lang ang rally. Anyway mga kababayan, mas parami ang mga dumadalo. Tingnan nyo po ito. Ayan, I am a Catholic but I stand with INC. Ayan, no? Christopher Barton. We are one. Katoliko daw siya pero makikijoin siya sa INC. So mga Katoliko po, nagsama-sama na, makikisama na po at makikisanib persa na po dito sa INC sa rally. Ito pa, I am a Catholic but I stand with INC. Sabi naman din ditong isa, si Ian Gakrama. Ayan o mga kabayan, na nakuha lang po natin yung mga post na yan, ha? Hindi po natin yan na gawa-gawa. Ayan o, Ian Gakrama's post. Nakikita nyo naman siguro, di ba? Kanya po yan. Hindi po natin yung kinuha or kung ano man. So, marami na po ang nakikijoin dito ngayon sa INC. Sa kabila ng itong si Marcos ay sabi, hindi daw nababahala. Pero ngunit, ano itong mga nakikita natin ngayon mga kababayan? Tingnan nyo po ito. May post po tayong nakita dito. Sabi dito, sa INC News and Updates po ito. Magpakatalino po tayo mga kapatid. Sabi dito. Pasig area po, advice lang po mga bro. Dami ng kalat na LTO, MMDA, pinapara lahat ng ban. Saan banda namamara? Pinipigilan nila ang mga papunta ng rally at hinahanapan ng butas kapag may mga sakay na INC mga van. Sa C5 mga bro, punta ng Lanusas Street, andoon sila. Malamang inaabangan mga service ng INC mga sir. O, kita nyo? Yan daw po mga kababayan. Good morning po. As per sa mga sa mga traffic enforcer dito sa Cavite, Bacoor, may checkpoint para sa mga papunta ng rally. Lungos area, Bacoor, Cavite. Baka pwedeng ipaalam sa mga galing Cavite, iwasan yung Lungos area. Ayan mga kababayan, no? Marami na pong mga ganyan ngayon naglitawan ng mga pangharang. Hinaharang po nila ay papunta dyan sa EDSA. Kung hindi pala nababahala si Marcos Jr., bakit yung mga yan? Ito pa mga kababayan, ito pa. Ito, kahapon lang ito. Sabi dito, INC mismo ito INC News in Updates ang nag-post. Ayan mga kababayan, no? INC News in Updates. Sabi dito, fake news alert. Ang mensaheng nakikita ninyo sa larawan ay peking impormasyon at malaking kasinungalingan. Hindi po ito nagmula sa pamamahala ng iglesia. Huwag itong paniwalaan o ipakalat at salip ay umasa lamang sa mga opisyal na pahayag ng iglesia. Ayan po. Kita nyo mga kababayan, kung hindi po nababahala ito si Marcos, bakit ang dami pong mga pakalat na ganito? Mahalagang tagubilin. Mga kapatid, alinsunod sa tagubilin na pamamahala, ang iba sa ating mga kapatid ay maaari nang umuwi upang makapagpahinga at makapaghanda sa pagpapatuloy ng ating mapayapang pagtitipon bukas. Inaasahan ang maayos, disiplinado at ligtas sa pag-uwi ng bawat isa. Pinapalahanan din ang lahat ng mga lokal na agad pagsubitin ng kaukulang ulat sa kanilang distrito upang maging maayos ang koordinasyon at patuloy na maging maayos ang kabuuang pagtitipon. Makinig lamang po sa opisyal na anunsyo at makipagtulungan sa mga itinatalagang tagapangasiwa. Maraming salamat. Wala pong sinasabi, no? Sabi dito mga kababayan ng INC, ito yung post nila, no? Ang mensaheng nakikita ninyo sa larawan ay peking impormasyon at malaking kasinungalingan. Hindi po ito nagmula sa pamamahala ng iglesia. Huwag itong paniwalaan o ipakalat at sa halip ay umasa lamang sa mga opisyal na pahayag ng INC, ng iglesia. Ibig sabihin mga kababayan, kung titingnan po natin ito, mukhang magkakahalintulad naman, kaya lang yung tagubilin po na pinapauwi o maaari na silang umuwi, ay hindi po yata ito yung sinasabi ng INC kasi wala pong uwian, no? Wala pong uwian mga kababayan di ba? Oh, tanong natin to. Okay, very good, children. Go. Walang uwian. We are one. Wala pong uwian ng sigaw na Torniniel Abayon mga kababayan at ang mga INC. Wala pong uwian. So fake news po yung nagpapakalat na yon
na pwede nang umuwi. Di ba? Mga kababayan. So yan, bakit marami po ang mga nag-ano niyan? Oh. Kung hindi ito nababahala si Marcos. Anyway, tungkol po sa pagre-resign, ito po sabi ni Marcos Jr., I will resign? Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko ang tinatakbuhan ang problema. Wala pala sa ugali mo tinatakbuhan ang problema. Ba't hindi mo harapin? Ba't nandiyan ka sa Canada? So binabaliwala mo lang. Palibhasa, takot ka. Bakit mo tinatakbuhan yung magpa-hair follicle drug test? Di ba? Sinabi ng Korte Suprema, huwag paliwanag ka, bakit hindi ka pwede magpa-hair follicle drug test? Bagamat hindi ka inutusan, pero dapat common sense bilang leader, ipakita mo na hindi ka bangag. Kasi ayon sa iyong ate, ito, panoorin natin mga kababayan, itong si Senator Amy Marcos. Ito na po yung rally kagabi. At mamaya makikita nyo rin po yung live na ngayon dyan sa EDSA. Patapusin muna natin si Senator Amy. Magandang gabi po sa inyo lahat! Mga kapatid, mga kababayan, mga kapwa Pilipino! Pilit akong lumabol kasi hindi ko kayang hindi kayo samahan para isitaw sa buong mundo, we are one! We are one! We are one! We are one! Talagang walang umuuwi, walang natutunan sa ulan na pinadala ng langit. Uwi na tayo! Walang uwian ito. Nasuklang ang gobyernong manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Wala silang pakialam. Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan. Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa sa kasulinang hindi abot kaya, Tama. pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag! Bangag kasi! Nagkukunwaring hindi nakikita ang 10 ton na ebidensya, ang 12 ng testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Itong baha at flood control na lulunod sa ating lahat. Wala silang pakialam. Kaya marami po sa inyo naging kasama ko ng ating kabataan at ang suot natin ay itong t-shirt. Ang sigaw natin noon pa, makialam! Makialam na po tayo! Makialam para sa kabataan, makialam para sa kinabukasan, makialam para maibalik ang katotohanan sa ating lipi. Panahon na maibalik ang katarungan, ang hustisya na hindi buktot at binabaluktot ang batas at saligang batas. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Katarungan na walang sino-sino, na walang pinipili na kaalyado o kalaban daw. Katarungan na
naiiba ngayon para sa senador at sa mga pinsang buo. Katanungan para sa lahat ng Pilipino. We are one! We are one! We are one! We are one! Ayan mga kababayan, so yan po ang nangyayari kahapon, ano ho? Pero ito pa, ito naman, mamaya. Ito yung kay Senator Alan naman. Pag may gumagawa ng masama, minsan sobra ang ating patawad. Minsan paulit-ulit na ang pagnanakaw, okay din na. Sobra na po ang ginagawa, tiisin na lang natin. Ako'y naniniwala po na kailangan hate is challenged with love. Make no mistake po, tayo lahat naniniwala, una ang Panginoon, mahalin ang kapwa, magalit tayo sa kasalanan, hate the sin, not the sinner. Ako'y naniniwala, we fight hate with love. Pero ako'y naniniwala, ang Diyos natin ay Diyos ng hustisya. Hindi po ba mga kababayan? Nung SONA, halos 1 taon na nakalipas, malapit na po, ilang linggo na lang po SONA. Ang sabi po ng ating mahal na Pangulo ay, mahiya naman kayo! Yung iba po, yung iba ay nagkaroon ng pag-asa. Hoy, finally, after 3 years, yung bali-balita sa kalye na 20% na, 25% na, 30% na, 40% na ninanakaw, umabot na rin hanggang Malacanang ang balita. Nagkaroon po ng pag-asa ang ating mga kababayan. Kasi baka naman, dahil po siyempre, iba pag Pangulo ka, iba pag nasa taas ka. Hindi po ba? Kayo po ay napaka-blessed. Bakit po? Ang isang Pilipino, pag sumulat po sa inyong tagapamahala, kahit na saan po sulok ng bansa, nakakaabot. Pag may naaapi na kapatid, nakakaabot at inaaksyonan. Pero minsan sa simpleng barangay captain, minsan sa simpleng mayor o governor, kahit po sa akin, maraming sumusulat at pasensya na. Minsan po, hindi ko natutugunan. Eh lalo pa ho ang Pangulo. Kaya nagkapag-asa tayo. At agad tumilos si Senator Lacson. Nag-privilege speech. Eh nag-hearing na si Senator Marcoleta noon. Sabi ko kay Senator Marcoleta, Sir, bawal mag-privilege speech kapag ka hini-hearing na. Dapat sa hearing. Mabait po si Senator Marcoleta. Sabi niya, aangal ba? Hindi, baka naman makatulong sa atin. So nagkaisa kami sa minority noon. Sige, kahit na bawal ang ginagawa, kung makakatulong sa bansa, kung mahanap ang magnanakaw, kung ang kadiliman ay mabibigyan ng ilaw, okay na. Nag-speech po siya. Na-reveal yung mga ghost. Pagkatapos sinabi, 400 yung ghost, 1,000 na yung ghost. Ang daming in-expose. And then pinalitan si Senator Marcoleta. Nung pinalitan si Senator Marcoleta, ang mastermind ay senador na lang. Nawala na po lahat ng iba. Nawala na sa departamento, nawala yung secretaries, nawala yung congressman, nawala po yung napakalaking tao na kung siya po ay nagpagalaw nitong lahat. Pero sabihin nyo, kapatid na Alan, bias Hindi po. Si Ombudsman Boying Remulla mismo nagsabing meron mastermind. Sabi po ni Ombudsman, meron mastermind. Ano po ang sabi? Ano po sabi?
ni Senator Lacson, walang mastermind. So mga kapatid, malinaw na malinaw po na ang unang nagbigay ng pag-asa sa atin na Pangulo mismong sabing mahiya naman kayo. Hindi na po sila nahihiya. Sa totoo lang po, kawalang hiyan na ang ginagawa. February 4 po, ipepwesto po namin si Senator Legarda bilang Senate President. 30 minutes before 3 o'clock, tumahimik ang buong Senado. Bakit po? Nagtawagan na galing sa mga tataas na opisina at sinabi sa mga senador, hindi na kayo makukulong, bawiin nyo lang pirma nyo. Huwag niyong papalitan si Tito Soto. Yan po ay recorded, yan po ay alam ni Jinggoy Estrada, yan po isisiwalat niya sa tamang panahon. Ang sabi po sa amin, wag lang si Loren. O, hindi na namin tinanong bakit. Sabi ni Loren Legarda, Alan, anak ko lumalaban eh. So baka yun ang dahilan. Pero okay lang, Alan. Okay lang, sinabi niya sa amin lahat. Magtiis tayo, magtrabaho, pero sabihin natin, wala nang lokohan. Walang lokohan sa flood control, walang lokohan sa tsa-tsa, walang lokohan dito sa datating na impeachment. Ano po nangyari? Araw-araw pa bago-bago, sasabihin ni Senator Lacson, walang report. Tapos may report. Tapos may mastermind. Hindi, kasama na. Hindi kasama si Romualdez, kasama si Romualdez. Tapos, nung sinabi ng isang witness, eto yung mga sekretary, nag-deliver. Lumabas po, di ba? Yung mga Marines. O, ano sabi ni Senator Lacson? Sabi niya, hindi nag-deliver, pero hindi sa Malacanang. Kasi Senator Lacson naging witness na rin. Paano po siya naging witness? Yun po ang inalma namin. Kaya nung Mayo 11, dumating po si Senator Bato. Alam niyo po ba, Lunes yon? Sabado, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Alan, panay checkpoint na, hindi na ako makakarating. Wala rin naman yung isa. Hindi ko nasasabihin ko sa sino. Sabi ko, Kuya, yung isang yon pang 14, pang 13 ka. Sabi niya, ganun ba? Sige, pagdadasal ko. Alam niyo po, nung sinabi niyang pagdadasal ko, naramdaman ko. Naramdaman ko na hindi yun yung parang, may pag-asa ba? May pag-asa. Pero tingin mo walang pag-asa. Hindi yung parang, boss, laban, pagdasal natin. Hindi po. Naramdaman ko yung sincerity, ipagdadasal ko. Lunes ng umaga, alas 10 ng umaga tumatawag. Sabi ko, Sen, kung dadating ka, Alan, hindi Sen, gusto ko lang malaman mo kung dadating ka, eto, Sen, makinig ka. Sabi ko, ano yun kuya? Nandito na ako, sunduin mo na ako. So, napagdasal niya at alam niya tamang gagawin. Akalain po ba namin? Puno na ng NBI ang Senado. Mahigit 20 operatives na sa loob na po ng Senado nakakalat na. Mismong pong si President Cory Aquino nung nagkaroon ng kudeta. Mismong Senate President niya na si Senate President Salonga, hindi pinayagan na kunin si Senator Enrile, former Senate President Enrile sa loob. Pinayagan mag-privilege speech muna tapos nag-surrender. Kahit na naniniwala sa panahon na yon na walang kasong rebellion complex with murder. Ngayon naman po may bagong kaso, plunder complex with campaign donation. Kung pandarambong po ang pag-accept ng campaign donation, hindi po bribery ha, iba po yung bribery. Yung may tatakbo, may kailangang kontrata, eto. Wala pong kailangan na kontrata po, yung mga nag-donate kay Kuya Dante. Wala po. Kung yun po ay plunder, baka kalahati po ng mga nanunungkulan sa gobyerno ay sama-sama na dapat makulong dahil sa mga donasyon. Bibigyan ko ng example ha. Although karamihan dito kapatid, sabihin na natin may iba pang mga sumama. Nung 2016 election, meron pong eleksyon, may isang kandidato nagpapadonate ng lugaw. Okay? Magandang project yon.
Magandang project yon. Pero kung 1 milyon po tayo na nagbigay ng 50 pesos para po magkaroon ng lugaw, 50 million yon, plunder po ba yon? O kayo po, may mga t-shirt kayo. Kung tatakbo po si Kadante, nagbigay kayo ng t-shirt worth 50 pesos. Eh ilang milyon po ang mga kapatid? Sa 1 milyon na lang po nagbigay isang t-shirt, plunder po yon? O, ang kasalanan po ni Senator Marcoleta ay hinahanap niya ang katotohanan. Yun po ang buong katotohanan. Correct. Tama. Alam niyo po, Hinahanap lang. hindi po ako magpapakahaba. Alam ko pong mahaba ang programa, mahaba ang pagtitiis, pero gusto ko pong aminin sa inyo to. Kaninang umaga, nung pinapanood ko yung video at malakas ang ulan at hindi po umaalis, tapos may konting kaguluhan, nagsisigawan, "We are one." Aaminin ko po sa inyo, naiiyak po ako habang pinapanood ko yung video. Alam niyo po bakit ako naiiyak? 15 anyos po nandito ako sa EDSA. Maka-Marcos po ako eh. Nung bata po ako. Assemblyman po ang tatay ko, 4 lang silang nanalo sa Metro Manila. Nung grade 5, grade 6 kami po, 3 lang ang suntukan. Pareho kayo ng crush, Crispa Toyota o Marcos Aquino. Yun lang po, yung suntukan sa amin. Linggo-linggo, yun lang 3 ang pinagkakasuntukan. Inuunahan mo ako sa crush ko. Mas pogi ka. Ako, Crispa ako, Toyota yung mga kaklase ko. O kaya, wala pang Ginebra nun. Toyota pa nun. O kaya, Aquino o Marcos. Pero dumating po ang panahon na kailangan sabihin, tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Diba? Tama na. Noong 2023, halos 1 trilyon piso ang DPWH. Ang flood control mahigit 300 milyon. Ang maintenance ng roads, unang beses, 1/3 din ng budget, mahigit din 300 milyon. Usually, 70% ng budget ay bagong kalye, bagong tulay, bagong building. First time po noong 2023. Flood control at saka maintenance. Ang maintenance po hindi pa iniimbestigahan hanggang ngayon. Hindi pa rin po natuwa, 2024, wala pa rin nagsabing tama na. Ganun na naman ang ginawa. DPWH pa lang ho yan, wala pang DOH yan, wala pang Department of Agriculture yan, wala pang BIR yan, wala pang LTO yan, walang smuggling pa yan. At lalong-lalong wala pang kita sa droga yan. Oh. Kaya nung dumating ang 25 na SONA, natuwa tayo nung sinabi. Nung sinabing maya naman kayo kasi ibig sabihin may nagsabi sa ating mahal na Pangulo, "Boss, tama na. Boss, tama na." Ano ang problema? Ang problema, nung natutukoy na ni Senator Marcoleta kung sino mastermind, nasabihan si Ping Lacson, tama na, nalalaman na kung sinong ano. Ang problema, nung hindi na namin kinaya at pinalitan na namin si Tito Soto, may nagsabi sa Malacanang, tama na, wag niyo payagan yung mga yan makaupo. Sabi nila, tama na, litisin na. Tama na, litisin na ang ating Vice President. Nangako po kami, fair yung ating pong paglilitis. Eh bakit ayaw po nila isabay ang hearing ng flood control dun sa paglilitis? Selective justice. Diba? Kung sino lang po ang gusto nila. So ang ibig sabihin po, gusto natin maging malapit tayo sa hustisya.
So sa malayo, ang ginagawa nila parang malapit. Pero pag tinutukan mo sa malapit, malayo. Malayo po ang ginagawa nilang hustisya. Kanina po papunta dito, we are one. Pangarap ko at dasal ko para sa atin lahat. Sana po, maging Katoliko, maging born again, maging Muslim, maging kapatid sa Iglesia ni Cristo, maging Bisaya, maging Kapampangan, Bicolano, maging bata, maging matanda. Bilang Pilipino, nakasigaw tayo, we are one! We are one! We are one! Baka pumayag po kayo na makulong si Senator Marcoleta na hindi naririnig ng bansa na karamihan kung hindi tayo lahat ay sumisigaw ng we are one. Okay lang po. Pagkatapos po ni Senator Marcoleta, isa-isay na po kami. Kasi ngayon, dalawa na po ang nawawala sa kasamahan namin. Sinasabihan na si Senator Bongo, lalabas na warrant mo. So 21 na lang. Sinasabihan na si Senator Marcoleta, ikaw na susunod ngayong linggo to. Ilan na lang yon? 4, 20 na lang. Oh, sabi ng ombudsman, maaring 2, 3 senador. 13 na po sila. So yun yung hangarin, nasa 13, pwede na nila convict ang isang impeachable na officer. Oh. Kaya, yung iba nating kasama sa EDSA noong 1986, yung pong nagsasabing laban, ay ngayon po hindi lumalaban. Sama na. Bakit po? Bakit sila hindi lumalaban? Bakit sila hindi sumisigaw na we are one? Dahil gusto nila pag na-impeach ang Vice President, sila ma-appoint at sila naman ang maging presidente. Dahil, bakit naman papayag ang Pangulo na ganun magiging presidente? Kasi ang sabi naman ng Malacanang, sige, mag-agawan na kayo. Wala namang eleksyon eh. Magsatsatsa naman tayo. So, lahat po to ay sa pangalan lamang ng simpleng gawain. Ang gawain ng flood control. Kung wala naman pong flood control, normal po ang ating politika. Normal po, pwede natin sabihin we are one, pero ikaw dilaw, eto puti, eto itim, eto rainbow. Pwede naman po natin sabihin magkakasama tayo eh. Pero bakit po madugo ang labanan ngayon? Dahil iniisip po nung iba, lamunin na natin yung pagnanakaw. Pag tayo naman naging presidente, palitan natin lahat yan. Hindi po mangyayari, kapatid. Kasi pag nadungisan ka na at kasama ka na sa cover up, wala ka ng choice. Itutuloy-tuloy mo na ang pananakit. Itutuloy-tuloy mo na yung selective justice. Baon ka na, hawak ka na nila. Yun po ang problema natin kay Kadante. Hindi natin po problema na makukulong siya. Ang problema natin, hindi siya mahawakan. Correct. Ang problema natin, hindi siya madidiktahan. Kaya mga kapatid, sana hindi kayo madiktahan. At sana po, yung mga nakikinig sa kanilang mga bahay, yung mga nanonood, pagdasal nyo po yung nangyayari ngayon. Kung may konti kayong oras at pamasahe, pumunta na rin po kayo dito dahil welcome po kayong lahat. Welcome po kayong lahat. Welcome po kayong lahat. Yung mga nabasa kanina, yung mga papawisan, pag uwi nyo yung t-shirt na to, lalaban nyo, di ba? You will wash it. Pero tingnan yung t-shirt. They want it washed away. Siguro last na po to. Yung mga kasing edad ko at mas matanda, hindi ko alam kung naalala nyo pa yung commercial ng 1980s.
Meron pong commercial sa TV kasi nga ang mga tao dumadami na noon sa Metro Manila. Marami po nagtatapon ng basura. Naglabas po ng gobyerno ng commercial. Ang basurang tinapon nyo, babalik din sa inyo. So kapag ikaw ay public official at may desisyon ka at kinestyon ng tao, katulad ng ginagawa nyo ngayon, katulad ng ginawa nyo sa Malawakan yung rally, nung nanawagan kayo ng pagkakaisa, nanawagan kayong pakinggan kayo, dalawa lang po ang pwedeng gawin ng public official. Una, mag-reflect, makinig. O nga naman, baka tama sila. Baka nga selective justice, ayusin natin to. Pero pangalawa, double down. Double down, ibig sabihin, yung mali, lalo nilang pagpipilitan na tama. So nakita na ni Senator Lacson na nagkaloko-loko na yung Blue Ribbon Committee, inilagay pa si Erwin Tulfo. Tapos sabi ni Erwin Tulfo, nung siya po ay pinagbintangan ng 18 ex-Marines, huwag kayong mag-alala mga kababayan. Hindi po ako, si Senator Pangilinan ang maghihiring. Pagkatapos naging 13 na sila. Ano po ang sabi ni Senator Erwin? Ang buhay ba natin ay iikot na lang sa flood control? Pagkatapos nung nakawin, ang mahigit 100 bilyong piso, ang trilyon-trilyong piso, sasabihan nyo kami, ang buhay ba natin iikot na lang sa investigasyon? Pero hindi pa ako natuwa dun eh. Huwag na tayong mag-imbestiga. Pero lahat ng manggugulo, ikulong natin yan. Si Marcoleta ang kulit, ikulong natin yan. So, kaya po tayo nandito. Wala pong pupuntahan itong ginagawa natin. Mga kapatid, tingin niyo po ba nagbago na? Ay, okay lang kung pagkatapos ng 1 year at sinabi, mahiya naman kayo, kung nahiya na lahat, di dapat nagrarally tayo dito para magpasalamat. Pero ang katotohanan po, tuloy pa rin naman ang korupsyon. Ang katotohanan naman namimili. Ikaw, very good ka. Ikaw umamin ka. Ikaw magsoli ka. Sila na lang nagtuturo. Wala na pong daan para sa katotohanan. Sabi nila, hinaharang natin ang daan. Oo. Bakit? Hinarang nyo na yung daan ng hustisya. Di harangin naman namin ang EDSA. Ang sabi nyo, napeperwisyo ang traffic. Totoo po yun. At pasensya na po ang mga napeperwisyo sa traffic. Pero yung gutom araw-araw, dahil ninakaw ng gobyerno ang pera, hindi ba kayo napeperwisyo? Yung nawawalan ng trabaho, hindi ba kayo napeperwisyo? Huwag nyo po kaming, iwanan ko po sa inyo mga kapatid, huwag nyo po kaming alalahanin. Si Jinggoy Estrada, si Senator Bato, si Senator Legarda na hindi nakaupong unang Senate President na babae, si Senator Amy Marcos na kung saan dapat na-enjoy niya ang pagbabalik ng Marcos sa Malacanang pero pinili ni Amy lumaban kasama natin. Si Senator Pia na ang kanyang pinaglalaban, pamilya, anak, kababaihan. Pero Okay mga kababayan, tingnan natin ngayon naman ang update. Ngayon po ito ngayon, no? Live ito ngayon sa INC. Ayan, no? Medyo ano lang mga kababayan. Medyo loading lang yata signal nila. Tingin tayo sa ating mga kasamahan. Loading lang siya. Ayan, no? Ayan ngayon sa isa. I-comment ko na lang. Ito pa isa. Ayan no mga kababayan. So nagpapayong lang po ang ating mga kababayan ngayon dyan. Siguro dahil mainit, kaya nakapayong po ang lahat. Pero madalit sabi, ang isang totoo ditong katotohanan mga kababayan ay hindi po umuwi or wala pong uwian ang mga kababayan natin po dito sa EDSA People Power na ito. At magtutuloy-tuloy pa po ito mga kababayan.
Kaya sa mga kababayan pa po natin dyan na mga gusto pong makilahok ay pumunta na po kayo. Huwag po kayong magpapigil at kailangan po natin isagawa at isabi o isalita, ilabas po natin ang ating mga hinaing sa pamamagitan ng mapayapang pagpoprotesta. Sapagkat ayon nga kay Senator Jaime, itong kanyang kapatid ay wala pong pakialam sa ating mga Pilipino at isa pong bangag ayon po yan sa kanya. Maraming salamat. Paki-comment po kung ano masasabi niyo sa bidyong ito sa baba at babasahin ko po yan. Pupusuan po natin. Abangan ko po ang inyong mga comment. Maraming salamat sana mga nakarating dito sa dulo na ito. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat muli. Pilipinas as always. Bye-bye!